Ayun. Oh, hindi nila na. Ay, higpitan ko na po lahat po ng tornilyo, ma'am. I-retight ko na po, ha? Ah, sige. Lahat po. Ito po. Ito, ma'am. Ito yung kalawang na yan. Opo. Yan po, tumatama yan. Dito sa mismong body niya. Tinan nyo po, puro kalawang. Oo nga po. Bumabangga. Hindi ko na po alam kung ano nangyari rito, kung bakit ito lumapit ang support na to yung dito. Umusog po eh. Dalawa yan eh. So kanina, sinikwat ko lang para lumayo siya. Tingin ko po, ilalayo ko pa po ng konti. At least wala na po yung main concern natin. Tapos sabi pa nung ano, parang hindi daw sila sure pero parang sa engine pa daw po nagagay, ha? Sa engine. Engine? May na ano po ba kayo sa engine? Hindi po eh. Tunog po kanina nero-road test ko. Ano na po talaga? Tawag dito, tunog talaga siya nung sa ilalim. Kaya lang, mahirap lang po talagang hanapin. Ayun po. Ilalayo ko na lang po ng konti pa. Tapos okay na tayo. Pero kanina wala na yun. O sure na, ito na talaga yung pinanggagalingan po. Oo nga kasi wala na eh. Kanina inatras ko. So ayun, ito yung ano, ang daming pinalitan na. Halos naubos na. Shock absorber, lower arm, ayun o, kitang kita bagong bago. Tapos mga support, tapos Ford po ito. Pag Ford po, alam nyo na yan, medyo pricey yan, lalo yung mga assembly na yan, sasakit sa bulsa niyan. So dinulog na nito yun ni madam, nagbakat sakali lang. So yun, atsamba naman natin. Ito po yung pinanggagalingan talaga. Kita nyo yung kalawang na yan, no? So yun, ito yung lagi kong sinasabi sa inyo na pag under chassis, mag step by step troubleshooting. Pero mga sir, mga ma'am, kung sakali naman pong sira naman talagang pinalitan, okay lang yun, para po rin po yun sa safety ninyo eh. Ito yung lagi kong sinasabi rito eh. Pagka may nagkukwenta sa akin na sir, pinalitan na lahat yan, okay lang mo yun, basta sira lang, basta sira yung mga pinalitan, para naman sa safety ninyo, wala akong tayong problema ron. Kasi mahirap naman po talaga maghanap ng mga ingay. Kagaya nito, halos naubos na yung pang ilalim. Pero di ko na lang din alam kung history, kung sira na ba talaga yung mga pinagpapalitan. Pero ang mahalaga ay problem solved na. So yun, itatry ko na lang siguro ito, i-retight ko na lang lahat ng tornilyo rito para sure ball. Pero yung main problem ni ma'am is ano na, solved na. Kasi ang tunog nito pag nagre-reverse o kaya nagda-drive, kaya pag nalulubak, ito yung tumatama o. Kaya bakal sa bakal. Urong ko pa siya ng konti. Kasi kanina, dikit na dikit yan. Ayan, napapangiti si ma'am dahil doon lang pala yung problema. So yun, step by step troubleshooting ko. At kung sira naman ho talaga, papalitan ninyo para safety ninyo yan. Ito pala oh. Nako, patay. Hindi hindi nakalapot na maayos. Ayun mo. Maluwag. Oh, maluwag. Patay. Ayun, ang sinasabi ko. Kaya recheck ko na to. Lahat ng ano. Tawagin natin si madam. Ma'am? Meron po maluwag dito, ma'am. Oh. May maluwag po. Opo. Ayun. Oh, hindi nila na. Ay, higpitan ko na po lahat po ng tornilyo, ma'am. I-retight ko na po, ha? Ah, sige. Lahat po. Buti nag-video-video ako rito. Nakita silip ko pa. Eh, sabi ko nga sa video, i-retight ko lahat. Nakita ko nalawang. Eh, sa kabila ito mo, maigpit to eh. Ito. Nakalakalapat eh. Oh. Kaya sa kabila lang talaga matatanggal na yung tornilyo. Munting na. Sige po, i-retight ko na lang po, ma'am, lahat ng... Ito po, ma'am, oh, plastic strap. Ano po? Ito dapat yan, ano po, metal lock eh. Ito nakalagay dyan. Plastic strap yun. Kung gusto nyo, palitan na rin po natin. Sige po.
para mas selyado yung axle Opo. ninyo. Para mas matibay. Oo. Okay po. Ayun, ito po sa mga CB dyan to. Dapat po, ano yan, axle lock. Iba pa rin po yung grip ng bakal kaysa sa plastic. Okay, retight na lang. Problem solved na. Ay, problem solved. Okay. Thank you po, ma'am.